Okay, pag-usapan natin itong isang napakalaking legal na laban sa international stage na hinaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tatalakayin natin yung kaso sa International Criminal Court na talagang gumagawa ng ingay hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. So para mas maintindihan natin kung gaano kabigat tong international drama na to, umpisahan muna natin dito mismo sa atin, sa isang medyo kakaibang kwento. Ang kwento ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi, paano nga ba nangyayari to? Isang nakaupong senador, binoto ng tao, pero bigla na lang, hindi mo mahagilap? Yan yung tanong na nagpapakita kung gaano na ba talaga kakomplikado ang sitwasyon dito sa Pilipinas. At heto na pala yung dahilan, at medyo nakakagulat to. Si Senator de la Rosa, na siyang arkitekto umano ng Oplan Double Barrel, ay nagtatago raw dahil takot siyang maaresto kaugnay ng kaso sa ICC. Hindi siya nag-resign ha, nagtatago lang daw. At ito pa, habang wala siya, tuloy ang ligaya. Tumatanggap pa rin siya ng sahod na magit 300,000 piso kada buwan. At saan galing yan? Sa buwis nating lahat. Ito yung malinaw na paalala kung magkano ang halaga ng ganitong klasing institutional failure. Okay, so iwan muna natin yung kwento ng senator. Tingnan naman natin ngayon yung opisyal na posisyon ng gobyerno. Kasi dito, medyo nagiging komplikado. Para kang nanonood ng isang masalimuot na sayaw. Ang tawag nila sa strategy na to, strategic distance. Sa madaling salita, ang palasyo parang nagkukunwaring walang pakialam. Hindi raw nila personal na minomonitor ang kaso. Para ano? Para walang masabing kumakampi sila kanino man. At dito talaga parang ang gulo no? Kasi kailangan nating tanggapin na okay, tumulong yung gobyerno para madala si Duterte sa dahig. Pero at the same time, sinasabi nila na hindi nila kinikilala yung kapangyarihan ng korte. Parang ang galing mag-acrobatics, di ba? At kung akala nyo komplikado na, teka lang. Kasi yung abogado ni Duterte, may pasabog na akusasyon. Sabi niya, si Presidente Marcos Jr. daw may silent partner na siyang naglalapit ng mga testigo sa ICC. Para ano? Para in-neutralize yung kalaban niya sa politika. Itinanggi to ng palasyo pero alam niyo na sa politika, ang ganitong mga paratang may sariling buhay yan. Okay, so ngayon, pumasok naman tayo sa loob mismo ng courtroom. Silipin natin tong strategy ng depensa ni Duterte. Kasi masasabi mong matapang o baka medyo weird. Dito talaga sumablay yung depensa eh. Sa simula, sinabi ng abogado niya, si Nicholas Kaufman, na si Duterte daw isang salita lang yan, mapagkakatiwalaan, pero biglang bawi. Yung mga utos daw niyang pumatay ay palabas lang yon, hyperbole, panakot lang. Teka, paano nangyari yon? Alin ba talaga? At hindi yan nakalusot sa mga hukom. Sila mismo, napansin nila. Kaya ang tanong nila sa depensa, napakasimple. Okay, kung biro lang pala lahat yan, bakit sa loob ng 6 na taon, wala man lang siyang sinaway o kinurek na kahit isang tao na seryosong sunod yung mga sinabi niya? At ang sagot, wala. Tahimik. Walang masabi yung depensa. As in, nga talaga. Ayon na rin sa source material. At dito, naging matalino yung prosecution. Ginamit nila yung mismong argumento ng depensa laban sa kanila. Sabi ng prosecution, teka, kung tuloy ang patayan kahit wala na si Duterte sa pwesto, hindi yan patunay na wala siyang kasalanan. Actually, patunay yan na yung sistemang binuo niya, sobrang tibay, na kahit wala na siya, tumatakbo pa rin. So, saan na tayo pupunta mula rito? Ano nang susunod na mangyayari? Well, may 3 posibleng daan dito at bawat isa may mabigat na kahihinatnan. Okay, so ito yung 3 pwedeng mangyari. Number 1. Pwedeng kumpirmahin ng mga judge yung mga kaso. Pag nangyari yan, tuloy na sa full trial. Number 2, pwede nilang ibasura lahat. Pag ganun, case closed, malamang makakalaya si Duterte. At number 3, pwede silang humingi pa ng dagdag na ebidensya, na ibig sabihin, mas hahaba pa yung proseso. So nagsimula na yung deliberation noong katapusan ng Pebrero. At yung desisyon, inaasahan na sa bandang huli ng Abril. Kaya talagang lahat nakatutok. Pero alam nyo, sa dulo ng lahat ng ito, yung kasong to, hindi lang naman tutungkol kay Duterte. Etong kuto sa bigat ng katarungan para sa libu-libong biktima at para na rin sa mismong konsepto ng pananagutan.
At ito siguro yung pinakamatinding kabalintunaan sa lahat. Yung due process, yung presumption of innocence na tinatamasa na yun ni Duterte doon sa The Hague, yan mismo yung mga karapatan na ipinagkait sa libu-libong pinatay sa war on drugs na walang kalaban-laban, walang paglilitis. At isipin nyo yung trabaho ng mga judge. Hindi to biro. 247 piraso ng ebidensya ang kailangan nilang pag-aralan. Bawat isang papel, bawat isang testimonya, may bigat yan, may buhay na katumbas. Kasi sa likod ng lahat ng legal terms at argumento, may mga totoong tao, may mga pamilyang naghihintay. At para sa kanila, bawat araw na lumilipas, bawat delay, isa na namang araw na walang katarungan para sa anak nilang pinatay, para sa mahal sa buhay na tinuring lang na collateral damage. So ano man ang kalalabasan nito, isang bagay ang sigurado, nakatutok ang buong mundo. At ang tanong na naiiwan para sa ating lahat, ano ba talaga ang hinihingi ng katarungan?